Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. First of all, I want to say to my daughter, hi Zoe. Hi Zoe. Here, let's say hi Zoe. Hi Zoe. Zoe. Hallelujah. Praise God. She's half Filipino, so that's the good part. No, all the good part is good. Okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's open our Bibles to John 17. Ato abrehon atong Biblia sa Juan 17. Verse 24 through 26. 24. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. For you have loved me before the foundation of the world. We'll go verse. Okay. John 17. Verse 24. 24 to 26. Ingon ang verse 24 mga igsoon. Amahan, buot ko nga kanto usab nga mga tinugyan mo kanako, mahiuban kanako kung asa ako. Aron sila makakita sa kong himaya nga imong gihatag kanako kay ikaw na higugma kanako sa wala pa magtukod ang kalibutan. Amen. Verse 25. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and those who have known you, and those have known that you sent me. Versikulo 25. O amahan, nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo. Apan ako nakaila kanimo. O kini sila nakaila nga ikaw nagsugo kanako. Hallelujah. In verse 26, I have declared to them your name, and will declare that your love with which you love me may be in them as I in them. Versikulo 26. Og akong gipaila kanila ang imong ngalan. Og ikapaila ko pa aron ang gugma nga imong higugma kanako, mahiadto kanila ug ako ania kanila. Ang Dios magatalangin sa mga puno. Amen. Here the scriptures say Ingon ang pulong si Ginoo that the world does not know the Father. nga ang kalibutan wala makaila sa amahan. That religion does not know the Father. Ang relihiyon usab wala makaila sa amahan. You can only know the Father through Jesus. Makaila lang ka sa amahan pinaagi kang Jesus. Amen. The words before the foundation of the world Ang kalibutan ug sa wala pa buhata ang kalibutan. means before Genesis 1:1. Ingon ang Genesis 1:1. What was God doing before Genesis 1:1? Usa may gihimo sa Dios sa wala pa ang Genesis 1:1. The Father was loving Jesus, and Jesus was loving the Father. Ang amahan na higugma sa anak ug ang anak na anaa sa amahan. Out of that love birthed the idea of man. Mao na siya'y higugma nahuna sa tao. To share Sa pagsulti, pagsangyaw, in their relationship and love. sa ilang relasyon uban sa gugma. When we come to know Christ, Sa panahon nga atong ilhon ang Ginoo si Kristo, we come into that love. gikinahanglan nga doon natay sama ana nga gugma. We come part of that communion. Gikinahanglan apil ta ana nga komunidad. We come part of that community. Kinahanglan mahimot ang kabahin ana nga We komunidad. come part of that family. Gikinahanglan mahimot ang kabahin sa pamilya. Amen. The Father loves Jesus through us by the Holy Spirit. Ang amahan na higugma kang Jesus pinaagi sa balaang espiritu. And Jesus loves the Father through us by the Holy Spirit. O si Jesus na higugma sa amahan pinaagi sa balaang espiritu. How is this possible? Unsa man ni kaposible? By the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pinaagi sa pagamatay o pagabanhaw ni Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. John 14. Ingon ang Juan 14. John 14, verse 7. Juan 14, versikulo 7 hangtod sa 10. Amen. Okay. Okay, I'll just read 7 to 10, then you'll just read 7 to 10. Okay. If you have known me, you would have known my Father also. And from now on, you have known him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. And Jesus said to them, have I been with you so long that yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Did you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does these works. Versikulo 7 sa Juan 14:7. Kung nakaila paunta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Og sukad karon, nakaila kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay na nga ania ako uban kaninyo, og wala pa ba ikaw makaila kanako? Felipe, ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong miingon ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo nga ako aniya sa amahan? Og ang amahan aniya kanako? Ang mga punong nga akong gipamunong kaninyo wala igapamulong sa akong kaugalingon. Apan, ang amahan nga nagpuyo kanako, siya gayon ang nagabuhat sa mga buhat. Praise the Lord. Here the scripture says, Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo. as you have seen Jesus, you have seen the Father. Kung nakakita ka kang Jesus, nakakita usab ikaw sa amahan. Jesus and the Father are one. Si Jesus ug ang amahan usara. This is who God really is. Mao ni ang Dios. In the Old Testament, they did not clearly understand God. Sa bagong Testamento wala kanila masabtan pag-ayo. Until Jesus came. Hangtod miabot si Jesus. Jesus came to give us the revelation of God. Miabot si Jesus aron sa pagpalayag kung kinsa gayon ang amahan. Hallelujah. 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 The Bible says in John chapter 1 verse 17. Uno Juan 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses. Og ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Jesus. Yes, amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Grace comes through Jesus. Ang grasya anak kang Jesus. Grace and truth comes through Jesus. Ang grasya miabot kang Jesus. We do not have grace without Jesus. Dili ta makabaton og grasya kung wala sa Jesus. Grace and truth are very similar, very same. Ang kamatuoran og ang grasya usara managsama lang. The truth shall set us free. Ang kamatuoran naghatag natong kagawasan. The truth is His grace. Ang kamatuoran mao ang iyang grasya. This is God's original intent. Mao ni ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In Psalms 22, verse 1 and 24, hallelujah, Salmo 22. says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groanings? And verse 24 says, For he has not despised nor abhorred the fiction of the fig. No,
has he hidden his face from me. But when he cried out to him, he heard. Psalms 22, verse 1 and 24. Psalms 22. Yep. Psalms 22, verse 1 and 22. No, Psalms 22, verse 1 and 24. Okay. Verse 1 and 24. Ingon. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong nga halayo ka kaayo gikan sa pagtabang kanako o sa mga pulo nga sa akong pag-agulo. Verse 24. Right? Yep. Okay, verse 24. Kay wala niya pagtamaya ni pagdungtid ang kagulanan sa kasakit. Wala usab pagtagua gikan kaniya ang iyang nawong apan diha sa mga nagtuaw sa iya ngadto kaniya iyang gipatalinghugan. Amen. Amen. Psalms 22 is a psalm of the Messiah. Ang Salmo 22 mo ni say salmo sa atong Ginoong Hesus. In the days of Jesus when he was on earth, Sa panahon nga si Jesus napanili sa kalibutan, many Jews will quote Psalms 22. daghan kay mga kaguhidiyo nga kanang sultian nga bersikulo sa Salmo 22. So when Jesus was saying, my God, why thou hast forsaken me," when he was on the cross, Sa panahon si Jesus mi ingon nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? he was beginning to communicate to his audience Mao ni siya na kanang sugod sa pagpakisulti ngadto sa katawhan. that he is the Messiah, Nga siya mao ang Ginoo, that they are crucifying the Messiah. nga ilang gilansang ang Ginoo. This is the condition of man, Mao ni ang kahimtang sa mga tao. but not the mindset of God. Nga dili ni sa mao ang hunahuna sa Dios. The Bible says that even through our sins have separated from God, God is not separate from us. Mao ni ang giingon sa pulong si Ginoo, ang sala mao nakapahilayo na gikan sa Dios. Apan ang Dios wala gyud magpalayo kanato. It's just in our mindset we think that he's far from us. Sa ato na nang hunahuna nga ang Ginoo layo kayo alang kanato. The cross was not about God pouring out his wrath upon his son. Ang Dios wala ni siya ang kanang krus dili ni siya mao ang kanang pagkasuko sa Dios alang sa iyang anak. Or Jesus taking the wrath of his father for the human race. O si Jesus mao'y nag-angkon sa kasuko siyang amahan ngadto sa katawhan. But it was the wrath of God pouring out upon our sins. Apan mao ni siya ang kasuko sa kanang Dios alang sa atong mga sala. The Father Ang amahan did not turn his back on Jesus wala siya motalikod sa iyang anak when he was on the cross, sa panahon nga dito siya nagpitay sa krus. because Jesus is the Son of God. Tungod kay si Jesus anak sa Ginoo. If he turned his back on his son will not be God. O sa panahon nga o matalikod siya sa kanang Dios, nagpasabot nga dili niya anak sa Jesus. The Father was with Jesus when he was on the cross. Ang amahan uban kang Jesus sa panahon nga nagantos siya dito sa krus sa Kalbaryo. The Holy Spirit was with Jesus on the cross. Ang Balaang Espiritu uban kang Jesus diha sa krus. Amen. It is a glorious occasion. Mao ni ang kanang o panahon sa Dios, The redemption of his family. ang pagluwas sa iyang pamilya. You are his family. Ikaw pamilya ka sa Ginoo. Amen. God the Father has never been out to get you. Ang Dios nga og amahan, luwason kwaon gyud taniya. But to bring you into his family. Daton kaniya ngadto sa iyang pamilya. To enjoy his fellowship. Aron nga makapatuntag kalipay diha sa panagiusa. To enjoy his presence. O kalipay siyang presensya. To partake in his counsel. Aron nga makapatunta diha sa iyang mga pulong. Hallelujah. Psalms 1:2. Psalms 1. Salmo No, sorry. 1 Peter 1:2. 1 Pedro 1:2. Yeah. 1 Peter 1:2. 1 Peter 1:2. 1 Pedro 1:2. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Elect according to the foreknowledge of God the Father,
in sanctification of the Spirit, for the obedience and sprinkling of the blood of Jesus, grace to you and peace be multiplied. Sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga amahan diha sa pagabalaan sa Espiritu ngadto sa pagkamasinunudtod o pagsaplig sa dugo ni Hesukristo. Ang grasya o pakigdait mudagaya nganha kaninyo. We have always been in the center of His community. So, sentro ta mga igsoon diha sa komunidad o sa pamilya sa Dios. But through the cross, Apan pinagi sa krus, we have become part of His family. nahimot ang kabahin sa iyang pamilya. Not that we are gods, Dili kay kita Dios, but we are joint heirs with Christ. apan kita ang mga sumusunod kang Kristo. We are part of the grand plan of the Trinity. O kabahin kita sa dakong plano si Ginoo alang sa kinabuhing walay katapusan. From the beginning of time, Gikan sa sinugdanan sa panahon, the cross was always God's plan. ang krus o kanunay plano sa Dios alang kanato. It is the dance of the Trinity Mao ni siya ang krus sa kinabuhing walay katapusan. to bring us into His purpose. Aron unta niya ngadto siyang plano ug katuyuan. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. In Luke 22, verse 31 through 32, Lucas 22, 31 hangtod sa 32. and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may swift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith shall not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Luke 22, 32 to 33. Okay, 32. Apan, ako nangamuyo tungod kan nimo, aron dili magmahuyang ang imong pagtuo. O ikaw, kung maghibalik na, buhata ang paglig-on sa imong mga igsoon. O siya mingon kaniya, Ginoo, uban kanimo andam ako sa pag-antubisan asa sa bilangguan o sa kamatayon. Satan is the accuser of the brethren. Ang yawa mo'y tig lutos nato. Sometimes we align our tongue with the accuser of the brethren. Usahay siya ang nagbutang-butang nato, okay? Maghatog sala ngadto sa atong igsoon. To attack our pastor. Aron sa pag-atake sa alagad sa Ginoo. To attack our family. Aron sa pag-atake sa atong To pamilya. attack our brothers and sisters in Christ. Aron sa pag-atake sa atong mga igsuonan diha sa Ginoo. But we must not do that no longer. Gikinahanglan nga dili nato na siya buhaton. But to align our tongue and our prayer life with the intercessor of the brethren. Gikinahanglan atong ipasibo ipahaom ang atong mga pulong ug atong idulungog ngadto sa atong mga kaigsuonan. Jesus Christ is our intercessor. Ang sikan Jesus mo'y atong tig-ampo. Hallelujah. When we pray, Sa panahon nga mag-ampo kita, let us not pray against each other. wala ta mag-ampo batok sa matag usa. Let us not pray against our pastor. Wala ta mag-pray batok sa ato ang pastor, alagad si Ginoo. Let us not pray against our brother. Wala ta mag-ampo batok sa atong mga kaigsuonan. But let us pray for them. Nag-ampo ta alang kanila. When we pray against our brothers, we are doing the work of Satan. Sa panahon nga mag-ampo ta batok sa atong kaigsuonan, nag-ampo ta o naghimo ta sa buhat sa kaaway nga maong yawa. When we pray for our brothers, we are doing the work of Christ. O sa panahon nga mag-ampo ta sa atong kaigsuonan, atong gihimo ang buluhaton sa Dios. Our prayer life must partake with the prayer life of Jesus at the right hand of the Father. Ang atong ampo dapat sama sa pag-ampo ni Jesus nga atong amahan. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, our words have power. So, dunay gahom ang atong mga pulong. Let's be careful how we use our tongue. Kinahanglan nga mag-amping ka sa paggamit sa imong mga pulong or sa mandila.
if we want to walk in spirit authority, O sa panahon nga maglakaw ta diha sa espiritu uban ang otoridad, we must control the words that come out of our mouth. kay kinahanglan nga atong ampingan kontrolon ang mga puno nga mugula sa atong mga bapa. Hallelujah. Hallelujah. In Romans 8 verse 24, Ingon ang Roma verse 8:24. 34. Hold on, wait a minute. In Revelation 12 verse 11, Ipadayag 12:11. we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, and we love not our life unto death. Og siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod ug wala nila pagahigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Hallelujah. By the blood of Jesus, we overcome the accuser of the brethren. At pinaagi sa dugo ni Jesus atong madaog ang kaaway nga kanunay nagabutang-butang naglutos sa atong mga kaigsuonan nga mangyawa. By the blood of Jesus, we overcome those who think they are our enemies. At pinaagi sa dugo ni Jesus atong mabuntog tong atong mga kaaway. It's by the blood of Jesus we live the overcoming life. At pinaagi sa dugo ni Jesus magkinabuhi ta nga madaogon nga kinabuhi. Amen. Amen. In Romans 8 verse 34, Ingon ang Roma 8:34. 8:34. Amen. Amen. Go ahead and read it. Okay. Roma 8:34. Ingon ang iyang mga pulong. Okay, 34. Okay. Kinsa ba ang nagahukom sa silot? Si Jesucristo mao ang nagpakamatay. Labi pa gayon ang ibanhaw gikan sa mga minatay. Ang atua sa tuong kabot sa Dios. Nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. Jesus is interceding for us. He is praying for us at the right hand of the Father. Jesus nagalingkod sa trono sa Dios nga Amahan og nagapangamuyo og nagampo alang kanato. Who can be against you? Kinsa may makigbatok kanimo? If God is for you, who can be against you? Kung ang Dios tapig nimo, kinsa may makigbatok kanimo? We must remember that. Kinahanglan nga hinumduman tana That Jesus is in everyone's corner. nga si kanang Jesus naa sa tanang panahon. Let us not be against our brothers and sisters in Christ. So dili ta makigbatok sa itong mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Because each one of them, God is for them. And who can be against them? Tungod kay ang Dios tapig tanan kanila o kinsa may makigbatok kanila. Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews 7:25. Ingon ang iyong mga pulong. Okay, 7:25. Yes. Busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayon kanila nga nagaduol kadto sa Dios pinaagi kaniya. Saglit buhi siya sa gihapon aron pagpangamuyo alang kanila. Hallelujah. Hallelujah. He intercedes. He makes intercession for us. Ang Dios nagapangamuyo ug nagampo kanunay kanimo kanatong tanan igsoon. To come to Him. Aron nga moduol ta kaniya. To save our families. Aron sa pagluwas sa atong pamilya. To save our community. Aron sa pagluwas sa atong komunidad. That's what He's doing. Mao na iyang gibuhat. And we must unite and come into alignment with Him. Kinahanglan nga kinahanglan nga magka-hig-usa kita ug mauban kaniya. And begin to pray like Him. Kinahanglan nga magsugod ta sa pagampo sama kaniya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 1 John 2 verse 1. First, 1 Juan, Yeah, 1 John 2 verse 1. You can read it. 1 Juan chapter 2 verse 1. 1 Juan. Yeah, 1 John 2 verse 1. Okay, first John. Yeah, 1 John 2 verse 1. Okay. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Amen. First John. Yep, 1 John chapter 2 verse 1. Okay, 2 verse 1. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kun may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan.
nga si Hesukristo nga matarong. Amen. 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 And we know that Jesus Christ is our advocate. O nasayon ta igsoon nga si kanang Hesus maoy atong mandalaban og tigpatiriwala alang kanato. That He's not defending us. So, He's not defending us to the Father. Wala siya nagdepende ngadto sa Amahan. Because the Father is for us. Tungod kay ang Amahan dapig alang kanato. He's defending us from the accusers that are in the world. So, apeliho niya itong yawa nga maoy butang-butang kanato niining kalibutan. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Romans, Ingon ang Roma. how we understand Romans is how we see the gospel. Usaw nato sa pagsabot ang Roma o usaw nato pagtan-aw ang ebanghelyo or ang iyang mga pulong. The gospel comes from the book of Romans. Ang kapulong sa Dios nagagikan sa libro sa Roma. Hallelujah. Hallelujah. Our salvation is not a contract. Ang atong kaluwasan dili ni kontrata. It's not between you or God. Dili ni tali kanimo sa Dios. It is a covenant Mao ni sa pakigsaad between the Father and Jesus. taliwala kanimo og kang Jesus. The word we try to interpret Ang kalibutan the naningamot sa paghubad court system in heaven by our court system. sa korte sa langit o sa atong balaod dinhi sa kalibutan. But we gotta see Romans Apan atong nakita ang Roma as the family view. nga mao ni siya ang pamilya. If you stand before your judge, So sa panahon nga mobarog ka sa hukmanan. hallelujah, Hallelujah. but yet He's your Father, So siya ang imong amahan. He's gonna favor you. So matagan kaniyang pabor. Everything is not gonna be, you're gonna have a little bit more favor than the other person standing. Sa panahon nga ikaw doon na kay pabor bisan ngadto sa ubang mga tawo. No father sends their son to hell. So walay amahan nga mopadala sa iyang anak ngadto sa impierno. So when we stand before the Father, Sa panahon nga mo barug ta tubangan sa amahan. we have to have the family view So doon natay pamilya. that God the Father is our Father, Sama sa amahan nga maoy atong amahan. that Jesus is our brother, Nga si Jesus maoy atong igsuon kamangulangan. the Holy Spirit is our comforter. Ang balaang espiritu maoy tig hupay. Hallelujah! Hallelujah. The family view. Ang pamiling nga pagtan-aw. Our gospel is a family gospel. Ang pulong si Ginoo maoy pamilya nga pulong. As a parent, Sama sa usa ka ginikanan. I will do anything for my daughters. Akong ilang buhaton tanan alang sa ilang mga anak. I will do anything for my son. Ilang buhaton alang tanan siyang anak. If they got in trouble, So, sa panahon nga naasa sa kasabot, I will hide them. iya siyang panaliptan og tabunan. If one of my daughters messed up, Sa panahon nga makasala ang iyang anak na babae. I won't kick her out of my home. So, dili niya isalipay or talikdan. Of course, I won't teach her what she should do. Siyempre, iyang tudluan kung usay mga butang nga angay buhaton. So is the kingdom of heaven. So, mauna siyang gingharian sa langit. It's a family view. Ang paglantaw sa pamilya. The word justice, Ang pulong hustisya. the word judgment Ang pulong hukom. in the Greek Sa Griego. is the same word for mercy. So, sama sa pulong nga kaluoy. God's court system is not the same as our court system. Ang hustisya sa Dios dili sama sa atong hustisya, balaod si Ginoo dili sama sa balaod dinhi sa kalibutan. His judgment is mercy. Ang iyang hukom kaluoy. Hallelujah. 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 I know that's kind of hard to believe, O nasayod ko siya nga dili lisod kay na siya tuuhan, but we must apan gikinahanglan renew our minds atong baguhon atong hunahuna to good doctrine, ngadto sa maayo nga pagtulunan, to healthy teachings,
aron sa pagtabang. Because God has plans for us. Tungod kay ang Ginoo dunay dindot kay nga plano alang kanato. In Ephesians chapter 1 verse 4, Ingon ang Ephesians chapter 1, kapitulo 1, versikulo 4. just as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love. Sa ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya. Sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. That before the founding of the earth means before the fall of man. Sa wala pa himuha ang kalibutan, mao na say panahon nga wala pa mahulog ang tawo. Jesus Christ's incarnation, his death, burial, and resurrection, and his ascension. Jesus o nagpakatao ingon nga tao, okay? Gipatay o nabanhaw. Was always plan A. So, doon na sa kanunay plano. Plan 1. Unang plano. The Alpha and Omega plan. Dako kay nga plano. Amen. It's not that Adam was plan 1. So, dili na sasama sa unang nga plano. Noah's plan 2. Dili sabi sa plano ni Noah. Abraham was plan 3. So, si Abraham, turo ka plano. Plan 3. Oh, plano. Yeah. Okay. Amen. Amen. Where Moses right? No. And Moses plan 4. O si Moses, ika-4. And Jesus plan 5. O si Jesus, ika-5. The apostles plan 6. Ang mga apostol, ika-6 nga plano. The tribulation plan 7. Ang kaluwasan, ika-7 nga plano. No, Jesus is the Alpha and Omega plan. Apan si Jesus, siya ang walay sinugdanan o walay katapusan nga plano. Before you can know where you're going, you need to know where you came from. Asa panahon nga kung asa ka moadto gikinahanglan nga masayod ka kung asa ka gikan. Amen. You were created in the image and likeness of God. Gihimo gibuhat ka sumala sa dagway mismo sa Dios. But God wanted you to become part of His family. Apan ang Dios buot nga mahimo kang kabahin sa iyang pamilya. So Jesus had to come. Si kanang Jesus mianhi. And through the death, burial, and resurrection, Pinaagi siyahang kamatayon o pagkabanhaw. we have come into His family. So, nahisakop ta siyahang pamilya na himutang kabahin. And we have union with Christ So, nahiusa na ta diha kang Kristo. through the blood of Jesus. Pinaagi sa dugo ni Jesus. Union with the Father, Son, and the Holy Spirit. Nahiusa na kita diha sa balaang Espiritu sa anak o sa amahan. That's why He came, Mao na hinungdan nga mianhi siya. to bring us into that closeness. Aron nga haduol ta nganha kaniya. The Bible said you're seated in Christ in heavenly places. Mayroon ang pulong si Ginoo nga mooban tag pungko ka Jesus. The Bible said you're seated with Christ in His right hand. Mayroon ang mga puno nga kita mulingkod Your sa elbow. trono sa Dios. Your elbow close to God the Father. Ang imong siko doon na kayo sa atong amahan. It's because of the blood of Jesus. Tungod na siya sa dugo ni Jesus. That's why Jesus came. Mao na hinungdan nga mianhi si Jesus. Adam Si Adan, was created in the image and likeness of God. gikanahimo gibuhat siya sumala haugid sa dagway sa Dios. But yet he did not have union with the Father, Son, and the Holy Spirit. Apan wala sa panaghiusa sa anak, amahan ug sa espiritu. That's why Jesus had to come. Mao na hinungdan nga mianhi si Jesus. Amen. And through the death, burial, and resurrection, we now have a union with the Father, the Son, and the Holy Spirit. O pinaagi siya kay kamatayon o pagkabanhaw na hiusa na taniha sa atong amahan kang Jesus ug sa balaang espiritu. In Jeremiah chapter 3, verse 14 and Ingon ang 15. Jeremiah kapitulo 3. Okay, go on. Chapter 3, verse 14 and 15. 3:14. Oh, I'll read it first. Return, all backslidden children, says the Lord, for I am married to you, and I will take you one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion, and I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Okay. Jeremiah 3, verse 14 and 15. Okay.
Jeremias Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod sa 15. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon. 3:14 to 15. Bumalik kamo o mga anak nga masalaypon, nagaingon ang Ginoo. Kay ako ang inyong bana. O ikaduha ko kamo og usa ka syudad. O duruha sa usa ka panimalay ug dad-on ko kamo ngadto sa Sayon. 15. Og hatagan ko kamo og mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing. Nga magpakaon kaninyo sa kinaadman o sa nabutan. Why does Christians backslide? Ngano nga mag-Kristohanon mo talikod o mapalayo man sa Dios. Either they're not born again, Bisan dili sila Kristohanon, they haven't been discipled, so og nahimo silang tinun-an, they didn't go to the right church, so ato sila sa saktong simbahan, they lack the love of God, so kulang sila sa gugma sa Dios, they need deliverance. nagkinahanglan silang ipahigawas. Why does Christians lack love? Ngano nga mga Kristohanon kulang maggugma sa Ginoo. Either you're not born again, Bisan pag dili ka Kristohanon, either you have not been discipled, bisan pag wala ka nahimong tinun-an, either you have a demon. bisan pag nayawaan ka. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo. Glory to God. Hallelujah. There is no reason to backslide. Wala gay rason nga mapalayo mo talikod mo undang ka sa pagpangalagad. That's why we must disciple. Mo nang kinahanglan nga mahimo kitang tinun-an. We must be sensitive to newborn believers. Amen. Kinahanglan nga kanang sensitibo ta aron mahimo tang Kristohanon o magtotoo. We must be sensitive to those who are struggling in Christ. Kinahanglan nga sensitibo ta ni ato mga tawo nga naglisod diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Let's fill our churches Kinahanglan nga atong pun-o ng atong simbahan and make disciples o maghimo tag mga tinun-an. and sow them into the harvest field. So ato sang ipadalangan to sa harvest field. Hallelujah. In John chapter 3, verse 3. Hallelujah. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ingon ang Juan 3, versikulo 3, si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sapat ka matuod, nagaingon ako kanimo, gawas kon ang tao, magapakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. The word born again means born from above. So, natawag ta pag-usab, nagpasabot nga natawag ta sa kinatasan. Just as you do not control your birth, Usama ni Anexon nga wala ta o makontrola sa atong pagkatawo, you do not choose your dad and mom, wala ta nagapili sa atong lula. so is your spiritual birth. So mausap ang imong pagkatawo diha sa espirituhanon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I'm going to explain born again in sevenfold. Sevenfold born again. Sa pasabot ako ninyo, dunay pito ka kahulugan sa pagka-born again. We are born again in the incarnation of Jesus Christ. O nahimot ang Kristohanon tungod sa pagkatao pag-usab ni Jesus. The incarnation of Christ is the new creation. Ang pagkatao ni kanang Jesus mo na siya bag-ong binuhat. We are born again at the cross. Nahimot ang Kristohanon tungod sa krus. When Jesus said it was finished, it was finished. Sa panahon nga si Jesus, natapos na. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We were born again through the death, burial, and resurrection. O natao ta, o nakahimot ang born again, o Kristohanon, pinaagi siya ang pagkabanhaw o kamatayon. We were born again when Jesus Christ rose from the dead. Nahimot ang Kristohanon sa panahon na banhaw sa Jesus, gikan sa kamatayon. To the newness of life. Sa haron makabaton tag bag-ong kinabuhi. To the new creation. Aron mahimot ang bag-ong To binuhat. the resurrection of life. Aron nga mabanhaw ta. And you are supernatural. O
ikaw dili ka basta-basta. We are born again when Christ ascended into heaven So nahimutang Kristohanon aron ipadala ta sa Dios ngadto sa langit. to present Aron sa pagpresenta o pagpakita the finished work to Christ, to the Father, to the Father. sa tapos nga buhat ni Jesus sa iyang amahan. And we are born again when we give our life to Jesus Christ. Sa panahon nga munagin ta atong ihala ang atong kinabuhi ngadto kang Jesus. When we surrender our life totally to Jesus. Atong itugyan atong kinabuhi ngadto kang Jesus. Sometimes we pray the sinner's prayer Usahay naga ampo ta sa makasala nga pag-ampo. and we don't mean it Apan wala nato kana masabti. because we don't have faith. Tungod kay wala tay pagtuo. That's why we got to surrender to Jesus. Mo na hinungdan kinahanglan nga mo-surrender itugyan nato itong kinabuhi kang Jesus. That we're saved by His grace. Tungod kay naluwas ta pinaagi sa iyang grasya. You cannot save yourself. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Jesus has saved you. Si Jesus mo nagluwas kanimo. And even the faith part, Bisan pa sa imong pagtuo. is the work of the Holy Spirit. Mo na say pagtuo buhat sa balaang espiritu. So when we witness to people, So sa panahon nga magsangyaw o mag-share ta sa pulong si Ginoo ngadto sa uban. we're going to help to build their faith. Ginahanglan ato silang tabangan nga mulig-on mutubo ang ilang pagtuo. It is not the sinner's prayer that saves you. So pagampo sa makasala dili na sa maoy makaluwas kanimo. It is your response to Christ. Apan mo ni siya imong tubag ngadto kang Jesus. Amen. Jesus has saved you. Si Jesus nagluwas kanimo. And the Holy Spirit causes us to respond. So ang balang espiritu maoy ka hinungdan nga mo tubag ta sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus nato ngadto sa krus sa Kalbaryo. So when I say that the sinner's prayer does not save you, Sa panahon nga umusulti siya nga ang pagampo sa mga makasasala dili na makaluwas kanimo. many people pray the sinner's prayer Dahang kay mga tao nga nagampo ngadto sa magkasala. and leave the church Dayon and never come back umabiya sa kanang simbahan di na mobalik. and don't follow Christ Dayon and don't follow Christ. so dili na sila mosunod kang Jesus. Often it's they did not respond to Christ. So wala sila mutubag sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesus alang kanila. That's why it's the work of the Holy Spirit. Mao na siya trabaho sa balang espiritu igsoon. That's why we must build faith. Mo na kinahanglan nga atong lig-unon atong pagtuo. Some of us got to plant the seed. So kinahanglan nga magtanong tag mga liso, Some of us water. tubig. But it's God who gives the increase. Apan ang Dios mo ay magapatubo ni ana paghatag og dugang. Amen. Don't rush conversion. So ayaw dali-dalia ang imong pagkakabig. Build their faith first. Lig-una ang ilang pagtuo daan. Hallelujah. 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 Amen. And we are born again in our confession of faith. Kita mga magtotoo uban sa itong pagtuo diha kang Jesus. See, after you give your life to Jesus, O nakita ninyo nga human ato nga atong gitugyan gihala ang atong kinabuhi ngadto kang Jesus. you come before the church and say that Jesus is my Lord and So, Savior. Mo ani sa din sa church mo ingon siya nga si Jesus mo akong Ginoo ug manuluwas sa akong kinabuhi. And the church sees O nakita sa simbahan that you're now a part of us. nga ikaw kabahin na ka sa pamilya o panimalay sa Dios. You're no longer a part of the world. So dili na ka kabahin sa kalibutan. Then you go home to your family Sa panahon nga mauli ka sa imong pamilya, and tell them that you're a believer in Jesus Christ. ignan mo sila nga ikaw usa na ka magtotoo diha kang Kristo. This may cause you persecution, Ngali lutuson kanila. but this is proof that you are saved. Apan mo ang nagpamatuod nga luwas na ka. You gotta go tell your friends that you're a born-again Christian. Kikinahanglan imong sultian ang imong mga higala. They may no longer want to be your friends, So dili na sila mo imong higala. but you have to confess it. Apan imo na kining gisugid. You gotta go to your workplace Kikinahanglan mo ato kasi mo trabaho. and confess that you are now a believer in Jesus Imo Christ. silang ingdon nga ikaw usa na ka magtotoo bago na kang binuhat. In our confession, we separate ourselves from the world. Diha sa atong pagsugid sa pagsulti ngadto kanila, ato na ang gipahilayo ang atong kaugalingon gikan sa kalibutan. The problem with Christians today, Ang problema sa mga Kristohanon karon, they don't leave the world. wala nila biyahe ang kalibutan.
You can't witness to the world if you're not a part of heaven. Dili ka pwede makasangyaw sa pulong sa Ginoo kung dili ka mahimong kabahin sa kingharian sa Dios. Hallelujah. 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 Well, let's pray. Amen. Hallelujah. Amen. I'm going to pray for people right now. Hallelujah. Before next time. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Magampo siya alang kaninyo igsoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayun ang tanan sa pagpalindog.